Natagpuan na lamang ni Marian ang sarili na kausap sa telepono si Rika. Kailangan niya ng makakausap. "Kumusta ang newlywed?" Kinikilig na tanong nito. Hindi siguro nahimiga ng magkahalong lungkot at galit sa tinig niya. Heto, okay lang." Bakit parang sa ilong nang galing ang okay mo? Siguro puyat ka no? O masyadong pinagod ka ni Travis? At sinundan iyon ni Rika ng hagikik. Dati-rati naman kapag ganoon na ang mood ng kaibigan ay nahawa na siya. But this time, hindi na niya magawang kahit ang umiti man lang. "Nabuksan mo na ba yung regalo ko ha? O imported yung tea set na yan? Ipanabili ko yan sa kapatid kong nagpunta sa Bangkok. Nakita mo ba yung iniipit ko?" Iniipit na alin? Kumunot ang noo ni Marian kahit hindi nito nakikita. "Don't tell me hindi mo pa nabubuksan yung gift ko sa'yo? Porket maliit yung box, inihuli niyong buksan ha?" Tila nagtatampo na wika ng kaibigan. "Uy, huwag ka munang magtampo. Hindi pa talaga kami nagbubukas ng mga gifts ni Travis. Napagod kami ng husto sa pag-iestima ng mga guest. Pagkatapos ngayong umaga naman, kailangan siyang lumuwas dahil may emergency meeting sa opisina nila." Ganoon ba? Kaya pala hindi mo nakita yung inipit kong isang banig na safety pills. Hindi ko kailangan yun, pasaway ka talaga. Gustong-gusto na nga ni Travis na magkaanak kami. Ngunit agad siyang natigilan nang mapagtanto ang sinabi. Gustong-gusto na ni Travis na magkaanak kami? Mas tamang salita ang kailangan dahil iyon ang kailangan nito para makuha ang pinakamataas na posisyon sa kumpanya ng mga Morales. "Baka lang kako ayaw niyo pang magkaanak kaagad para ma-enjoy niyo muna ang isa't isa," sabi ni Rika. "Ang bilis kasi ng mga pangyayari, nagpakasal kaagad kayo eh. Hindi niyo pa nga gaanong na-enjoy ang pagiging mag-sweethearts. Iyon pala ay gustong-gusto na ni Travis na magka-baby. Hoy Ali, magkwento ka naman. Romantic ba siya? Good partner ba siya?" Napalunok si Marian. Ano bang ikukwento niya sa kaibigan? Iyong revelasyong pinasabog ni Travis sa mismong first night nila? Iyong magdamag niyang pag-iyak? O iyong gusto niyang magwala dahil nakakalat sa bahay ang mga alaala ni Clarice? Wika niya sa sarili. "Ikaw talaga Rika, pati ba naman yun gusto mong i-share ko sa'yo? Siyempre sa amin na lang yun no?" Sabi na lang niya para hindi ito maghinala. "Natutuwa lang kasi ako sa inyo ni Travis. You're a very lovely pair. Sa tingin ko sa asawa mo habang ikinakasal kayo kahapon, in love siya sa'yo. At natakot yatang mawala ka pa kaya nagbadaling makasal kayo kaagad." May gumuhit na sakit sa kanyang puso. Hindi lang pala siya ang nalinlang ni Travis sa pamamagitan ng magagandang ngiti nito. Hindi lang pala siyang napaniwala nitong mahal siya talaga. "Kailan ba ang honeymoon niyo sa Paris? Huwag mo kong kalilimutang pasalubungan ha. Kahit isang glass figurine okay na sa akin." Sa kadadaldal at katatanong ni Rika ay nawala na siya ng pagkakataon na sabihin ang talagang gusto niyang sabihin dito. Ang isumbong ang pamimigat ng kanyang kalooban dahil sa mga alaala ni Clarice sa bahay nila. Mabuti nga sigurong sarilinin na lang muna niya ang nangyayari sa kanila ni Travis. Hindi niya alam kung paanong lumipas ang maghapon. Nagkulong si Marian sa loob ng kwarto at ni hindi kumain. Ilang ulit siyang kinatok ni Elsa at ng isa pang maid na si Petra. Ngunit sinabi lang niyang hindi pa siya nagugutom. Namalayan na lamang niyang inabot na siya ng pagdilim habang nakatayo sa veranda, nakanugnog ng master's bedroom at nakatanaw sa katapat na villa na maliwanag ang bakuran. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natatanaw niya ang masayang pamilya ni na Jerome at Sally na nasa lawn. Tinuturuang magbike ni Jerome ang panganay na anak habang karga ni Sally ang kapapanganak pa lamang na bunso. Ang pangalawang mga anak nito ay naglalaro din. Sana ay maging ganoon din sila kasaya ni Travis pagdating ng panahon. Bubuo rin sila ng ganoon kasayang pamilya. Ngunit paanong mangyayari sa kanila ang ganoon kung hindi pala siya nito mahal? Nagbukas siya ng TV para manood ng balita. Para namang pagtiyap, may balita tungkol sa sasakyang nahulog sa bangin. Puro estudyante ang sakay. Isa lang ang nabuhay. Ang karamihan ay wala ng buhay. Agad niyang ini-off ang TV dahil biglang bumalik sa isip niya ang nangyari kay Clarice. May guilt na naman siyang naramdaman. Ilang buwan din niyang dinala yun. Ngunit alam niyang wala siyang kasalanan para magdusa. Nahiga siya sa kama. Pagkalipas ng mahigit isang oras, may narinig siyang dumating na sasakyan. Alam niyang si Travis iyon. Sa halip na tuwa, kaba at takot ang naramdaman niya sa pagdating ng kanyang asawa. Kung sa halip na salubungin ito'y ikinubli niya ang katawan sa ilalim ng comforter. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay naramdaman niya ang mga yabag nito na para bang palapit sa kanya.
Sa wari niya'y galit at parang nagbabadya ang mga iyon ng parusa. Bakit hindi ka raw kumakain? Tanong ni Travis na ikinagulat niya. Nakalimutan niyang kahit nakalakang pinto ay magagambala pa rin ito ang kanyang privacy dahil maaari itong tumagos mula sa guest room. Mas pinili niyang huwag na lamang sumagot ni hindi siya tuminag sa ilalim ng comforter. Hindi ako sanay na binabastos, Marian. I'm talking to you. Wika nito sa mas maigting na boses. Saka padarag nitong hinamblot ang comforter. Napakislot siya. Boses pa lamang nito ay nakasisindak na sa kanya. Takot at hinanakit na ba ang nararamdaman niya para sa asawa at hindi na pagmamahal? Anong plano mo? Magtitiis ng gutom? Akala mo ba'y makukuha mo ako sa mga ganyang drama mo, ha, Marian? Hindi ako nagpapakagutom, hindi lang talaga ako nagugutom. Nakasimangot niyang sagot. Gusto rin niyang ipakita rito ang hinanakit niya sa mga ginagawa nito sa kanya. Ikaw pang may ganang magalit, ha? Isinuksok nito ang dalawang kamay sa bulsa ng slacks na suot habang nakatayo sa tapat niya. At sino ang matutuwa sa ginagawa mo? Tumatawag ako sa opisina mo kanina, pero ang sabi ng assistant mo ay ayaw mo raw magpa-istorbo. Dahil mukhang may importante kang ka-meeting. Ipinagdiinan ni Marian ang salitang ka-meeting. At bakit mo naman ako tinatawagan sa opisina? Did I give you the right to check on me? Pagkababa ko rito kanina ay bumulaga sa akin ng mga decorative jars and candles na i-decorate ni Clarice. Pati ng sketch mo na ginawa niya. Puno ng hinanakit ang mga mata niya nang tingalain niya ang asawa. It's no big deal. Dekorasyon lang mga yun. Naupo ito sa gilid ng kama at pabaliwalang nag-alis ng sapatos. No big deal? Hindi na niya napigil ang pagtaas ng boses dahil kung hindi niya gagawin yun ay para nang sasabog ang kanyang puso. Ano bang akala mo sa akin? Bato? Na hindi masasaktan sa ginagawa mong pagpapamukha sa akin na mas mahalaga pa rin sa'yo si Clarice? Hindi nga ba? Akala ko'y bato ang puso mo. Dahil baliwala sa'yo na may 2 buhay na nawala at may isang kaluluwang nawala ng minamahal dahil sa'yo. Bakit ayaw mong maniwalang wala akong kasalanan? Natural lang na yan ang sasabihin mo. Dahil walang magnanakaw na umaming nagnakaw siya. For God's sake, hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito, Travis. I'm just giving you the kind of treatment you deserve. Sinikal ang pagkakangiti nito nang humarap sa kanya. Iniiwas niya ang tingin habang panay ang pagbabataas ng kanyang puso. Kaya ka pala nagpapakagutom ay dahil sa selos sa alaala ni Clarice? Sinabi ko na sa'yong hindi ako nagugutom at walang makakapilit sa akin kung ayaw kong kumain. Pairap na sagot ni Marian. If you think it would have any effect on me, nagkakamali ka, Marian. I wouldn't care less kung manigas ka man sa gutom. Lalong nanikip ang dibdib niya sa sinabi ng asawa. Gano'n naman pala eh. Wala ka naman palang pakialam sa akin. Bakit hindi mo na lang ako pabayaang umalis dito? You're my wife, remember? Sarkastikong balik tanong ni Travis. Wife? Ha? Sarcastic din ang tono niya. Tinatrato mo ba akong wife? Kung ganito lang rin ang mangyayari sa pagsasama natin, bakit hindi na lang natin tapusin ang kalokohang to? Hindi ako hibang, Marian. Sinabi ko na sa iyong dahilan kung bakit kita pinakasalan, hindi ba? Hindi ako papayag na gamitin mo lang ako sa pansarili mong ambisyon. Bago mo pa magawa yun, aalis na ako rito. Kung akala mo'y magagawa mo akong takasan, Marian, diyan ka nagkakamali. Bukod sa may karapatan ako sa'yo dahil asawa kita, may mga tauhan akong magbabalik sa'yo rito kapag tinangka mong umalis. You can't do this to me. Halos pumiyok siya nang bigkasin iyon. Mabigat na mabigat ang puso niya na magkahalong galit at sama ng loob. His mouth twisted into cynical smile. Can't I? Anito, I assure you I can. Just let me go, Travis. Tutal nakaganti ka na. Nang malaman ko kagabing pinakasalan mo ko, hindi dahil mahal mo ko. Sobra-sobra ng parusa yun sa maliit na kasalanang nagawa ko. Maliit na kasalanan na lang ba ngayon ang mawala ng mahal sa buhay? Kung makapagsalita ka, para namang itinulak ko sa bangin ng kotse ni Clarice. Hindi na rin niya nagawang pigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Enough of those nonsense explanations. Huli na para linisin mo ang pangalan mo. Nandito ka na sa poder ko. Kasal ka na sa akin. At obligasyon mong mag-provide sa akin bilang asawa mo at bigyan ako ng anak. Seryoso na wika ni Travis. No way! Malakas na tutol ni Marian. Hindi ako papayag na makonsummate ang marriage na to. Hindi ko rin ibibigay ang anak na kailangan mo. Halos manginig ang boses niya. Pinipilit niyang tatagan ang sarili. Hindi siya dapat magmukhang helpless sa paningin nito
dahil lalo lamang siyang magmumukhang guilty sa paningin ng asawa. Nagulat pa siya nang saklitin siya nito sa braso. Sa higpit niyon halos magsugat ang kanyang braso. Napag-ibig siya sa sakit. "You'll do exactly as I told you, Marian." Nagtatagis ang mga bagang na sabi ni Travis. "Because you owe me the happiness na dapat ay pinagsasaluhan namin ni Clarice ngayon." Sinikap niyang bawiin ang braso. Pakiramdam niya'y mas mapanganib kapag magkalapit silang tulad nito. "Let me go!" Subalit sa halip na pakawalan siya ng asawa ay lalo siyang kinabig palapit sa katawan nitong kahit hangin ay hindi makakaraan sa pagitan nila. Ilang segundo siya nitong tinitigan bago siniin ng halik ang kanyang mga labi. Nandilat ang kanyang mga mata sa pagkakabigla. Hindi naman bago sa kanyang halik nito. Ngunit bakit tila nayanig ang buo niyang pagkatao sa halik nitong iyon? Ang halik ay hindi kasing gentle ng mga dating halik nito noong nagkukunwari itong mahal siya. Ngayon ay tila nagpaparusa. At nakasasakit sa kanyang damdamin ang ganoong paraan ng paghalik nito sa kanya. Hindi niya mapaniwala ang magiging ganoon ito sa kanya. Kumawala ang galit niya sa kanyang puso. Inipon niya ang lakas niya at pinilit niyang makawala mula rito. Ngunit hindi niya magawa. Sa halip lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Lumalim ang halik. Binitawan lamang ng mga labi nito ang kanyang mga labi nang magtangka siyang kagatin ito. Akma siyang tatalikod dito nang muli siya nitong kabigin at itulak papunta sa kama. Bumagsak sila roon. Napailaliman siya ni Travis. At lalo pa siyang hindi nakakilos nang pigilin nito ang mga braso niya sa kanyang ulunan. "I can have you whenever I want." Anito sa kaginalugad ng mga matang puno ng pagnanasa ang kanyang katawan. Ramdam niyang kahandaan nito. "You're beautiful, Marian." Sinambit ni Travis ang pangalan niya sa malamyos na tinig. Para siyang tinutukso nito. "Matagal ko nang gustong gawin ito pero pinigil ko. Dahil alam kong magtataka ka kapag nahalata mo ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Pero ngayon, lahat ng pinigil ko ay pakakawalan ko na ngayon." Pagkasabi niyon ay hinalikan siyang muli ni Travis. Pinilit niyang magpumiglas. Ngunit alam niyang walang kalaban-laban ang lakas niya sa lakas nito. Sa tuwing magsisikap siyang makawala rito, pakiramdam niya ay lalo nitong pinipigilan siya. God no! Hindi siya papayag na gawin ng asawa sa kanya ang ganoon. Hindi niya gugustuhing alalahanin ang kanyang first experience sa ganoon at walang pagmamahal. "Travis, ano ba? Stop it!" Subalit parang wala itong narinig. Animo sabik na pinupog nito ng halik ang pisngi niya. At nang mahagilap nito muli ang kanyang mga labi ay ikinulong iyon na tila uhaw na uhaw ang mga labi nito. May pagmamadali sa mga kilos nito, parang may hinahabol. Nanlambot ang panlalaban niya nang maramdamang unti-unti na siyang nadadala. Aaminin niya, it felt so good. She remembered his passionate and erotic way of kissing. Noong wala pa siyang kamalay-malay na gusto lamang siyang paghigantihan nito. Hindi na siya nagpumiglas. Inirelax niya ang kanyang katawan habang nagko-concentrate sa pagdama sa ginagawa ng asawa. Lalo pa ngayong ang isang kamay nito ay hawak ang mukha niya upang hindi niya maiiwas ang mga labi sa halik nito. At ang isa pang kamay nito ay nagtatanggal na ng kasuotan niya. Bigla niyang nakalimutan ng pagtutol. Dahil hindi na rin niya nararamdaman ang rudeness sa mga halik at haplos nito. Unti-unti iyong nagiging gentle. O nag-iilusyon lang siya dahil mahal niya ito. Gumagapang ang sensasyong inihahatid ng pagdantay ng mga labi nito sa kanyang balat. Bigla siyang nailang at nahiya rito. Ngunit tinitigan siya ng asawa at malayang ipinadama sa kanya ang init ng katawan nito. Tinalo ng nakalalasing na sensasyon ang kanyang galit dito. Hindi niya na malayang nagre-respond na siya sa mga haplos ng asawa. Gusto na rin niyang madama ang init ng katawan nito. Ngunit biglang tumunog ang cellphone nito. Para siyang nasa isang napakagandang panaginip na biglang ginising ng isang ingay mula sa realidad. Bigla itong natigil sa ginagawang paghalik sa kanya. Napatitig muna ito sa mukha niya bago inis na bumangon. Tumalikod ito habang hinahablot mula sa baywang ang cellphone. Hindi na niya namalayan kung sino ang kausap ng asawa dahil para na siyang inihulog mula sa mataas na paglipad. Nang lumipat ito sa kanugnog na guest room ay noon lamang siya parang bumalik sa realidad. Dapat pala siyang magpasalamat sa tumawag dito. Dahil kung nagkataon, nagtagumpay itong gamitin ang katawan niya para sa pansarili nitong kaligayahan at para sa anak na hinahangad nito. Mabilis na inayos ni Marian ang sarili, saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nagtuloy siya sa attic at doon nagkulong. Hindi niya ibibigay kay Travis ang kagustuhan na parusahan siya.
Dahil hindi naman talaga siya ang totoong responsable sa pagkawala ni Clarice at ng anak nito. Hindi niya namalayang sa couch na naroon na siya nakatulog. Nagising siya nang maramdaman ang pangangalam ng sikmura. Mula sa suot na wristwatch ay nalaman niyang madaling araw na. Nagdesisyon siyang bumaba na para kumuha ng makakain. Malapit na siya sa kusina nang mapansin niyang may tao sa ibaba. Si Travis, nasa minibar at kumukuha ng alak. Isang white sando at pang-ibabang pajama ang suot nito. Kahit na masama ang loob niya sa asawa, hindi niya pa rin maiwasang humanga sa tuwing nahahantad sa kanyang makisig na pangangatawan ng asawa. Sabi ko na't hindi ka rin makakatagal sa pagpapakaguto mo. Nakangising sabi ni Travis nang makuro ang balak niyang gawin. Sa halip na mag-react ay nilampasan na lamang niya ito. Nagtuloy siya sa dining room at gumawa ng sariling sandwich at nagtimpla ng kapeng maraming creamer. Paghuway tahimik siyang kumain. Pagkatapos mong kumain, bumalik ka sa kwarto natin. Sabi nitong sumungaw sa bungad ng dining room. Sinulyapan niya lamang ito. Bakit siya pinababalik nito sa kwarto? Balak ba nitong ituloy ang naudlot na ginagawa nila kanina? Mas gusto kong matulog sa attic. Inis na tugon niya. Gusto mong magtaka ang mga maids kung bakit magkahiwalay tayo ng kwarto? Hindi siya nakaimik. Hanggat maaari ay ayaw niyang may makaalam ng tunay nilang sitwasyon. Dahil hindi malayong malaman ng mami niya at ni Gladys. Kapag nagkataon, malalaman din ni Gladys na magkasama sila ni Rafael nang mangyari ang aksidente ni Clarice at ayaw niya na mangyari yun. Pagkatapos niyang kumain ay tahimik siyang bumalik sa kwarto. Alam niyang nasa guest room na si Travis dahil sa mumunting kilos nitong naririnig niya. Sa halip na manipis na pantulog ay jeans at makapal na sweatshirt ang sinuot niya. Saka siya nahiga at nagkubli sa ilalim ng comforter. Pinilit niyang makatulog at kalimutan ng sakit na nararamdaman. Paano patutunayan ni Marian sa asawa na wala siyang kasalanan sa pagkawala ni Clarice? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.